Umiiyak ang puso ko nung malaman ko ang balita. Hindi na kinaya ni Kuya Kevin ang sakit na kanyang pasan-pasan. Tuluyan na tayong iniwan at hindi na natin siya makikita. Sa mga bagong nakakapanood ng kwento ng buhay ng magkakapatid, sila po ay may malubhang sakit sa kanilang buto. At sabi ng mga doktor ay maswerte pa sila kung sila ay aabot sa edad na 18. Nauna nang pumanaw ang kanilang kuya na si Kuya Joshua sa edad na 18. At heto na nga at sumunod na si Kuya Kevin sa edad na 15. Si Kuya Angelo na lang ang natitira sa 3 magkakapatid na may ganitong uri ng sakit. Halos masiraan ang bait si Nanay Perla sa nangyari dahil unti-unti daw nawawala ang kanyang mga anak. Ninais niyang tumalon sa building ng ospital ngunit napigilan siya ng kanyang konsensya dahil may natitira pa itong anak. Isama po natin lagi ang pamilya ni Nanay Perla sa ating mga panalangin dahil lubos itong makakatulong sa kanila para malampasan ang unos na kanilang kinakaharap. Ating panoorin ang kwento ng buhay. Nay, dito na po kami. Labas na ako. Apo, dito lang po kami. Labas po. Malabas ka lang po. Sige po. Pasa ko muna kayo. Kasi yung bill ko sa billing hindi naman lumabas-labas dahil nakaproblema sa sa PhilHealth eh. Dahil hindi ba po nagamit ko na yun yun hinintay ko naproblema pala sa PhilHealth kasi yung ID ko kasi sa 4-piece yun ang pinasa ko sa Pwede pakwento po sa amin ano pong nangyari? Nung pagdating namin dyan sa nahirapan na talaga siya. Hirap na siya. Hindi nga. Tapos nung dadaing na siya sa akin na nahirapan na ako, napapagod na ako. Pero nung 3 araw siya, malakas pa po siya eh. Sabi ko sa sarili ko, akala ko makakaligtas siya kasi nasa ospital siya. Ngayon din na wala niya kaya. Hindi na nga po siya dumadaing sa akin. Kahit masakit, sabi niya, bigyan mo ako pong patulog kasi hindi ko na po kaya. Sabi ko, anak, aanuhin ka ng nurse kasi sila magdesisyon yan. Mama, hirap na nga ako. Tapos siguro di na siya mapakali. Di niya alam kung saan siya upo. Lumalaban po siya, tapos hirap na po siya. Sabi niya sa akin, mahal na mahal daw niya ako. Tapos iniwan lang ako, sir. Tapos lumaban pa ako siya kasi meron din ako sa nagpasalita na po siya hirap na ako, hindi ko na kaya. Yun na nalagutan na siya po hininga. Inano na po siya ng mga doktor na ala na raw yung anak ko. Pasensya na po kung hindi po namin kayo nasamahan. Ilang po kasi alam ko busy kayo. Nasa bundok po kami noon nung tumawag po kayo. Kaya sabi ko, dalhin nyo na lang ho dyan. Ano po? Gusto lang doon pa sa bahay. Sabi niya sa akin, hirap na ako mama, hindi ko na kaya. Tapos sabi niya sa akin, mama, sige ka ako anak, hanap mo ka akong pera, dadalhin kita. Kasi ayaw pa nga yung
Pero nung nahirapan na siya, tanggap na niya. Hindi ko na kaya, mama, ayaw ko na. Yun lang po yung basta, tapos na siya, no. Nagsasalita pa po siya. Ate Ekram, si nanay tumawag po sa atin. Kaso nasa bundok po tayo. Bali sabayo silang nanghina. Tapos yun sabi ko patawag na emergency, dalhin nga po dito sa hospital. Pero nagulat ako, yung alam ko lumalaban. Lumalaban po siya. Kahit masakit na tiyan niya, hindi siya lumadaing na. Masakit na yung tiyan ko, hindi pa po siya lumadaing. Ang saya pa po namin nung birthday niya. Opo. Tapos sabi niya lalaban po siya, kakain siya ng marami. Ano. Bakit to ganun no? Ang bilis lang. Kasi po, yung, di ba sabi po ng doktor, pagka nahawa siya, kasi mahina na nga po siya, pagka nahawa siya, mahirap na siyang ma-recover. Kasi, di ba nga, may edad na siya, 50 na po siya. At least narinig ko yung sinasabi niya sa akin. Tataka nga po ako, ba't nagsasalita siya ng gano'n? Ano po sabi niya? Yung mahal na mahal nga rin ako. Sabi niya, mahal na mahal daw niya ako. Tataka nga po ako sa kanya. Sabi ko, hindi naman kita anak pinabayaan. Nagtaka nga ako, bigla siyang nagsasalita ng gano'n. Mahal po kayo? Opo, mahal na mahal kita. Ay, kahit hirap na po siya magsalita. Yeah. May video nga po siya. Sabi, ano po yung laman ng video? Yung po, binidyohan ko na nagsalita siya ng gano'n. Pwede pong makita? Nandun po yung cellphone ni Angelo. Para alam po ng mga katekram natin. So nagpunta po dito sa hospital, mga ilang araw lang po siya dito. Tatlong araw lang po, tapos bumigay na po siya. Bali pang ilang araw na ho to. Si Angelo naman. Pang 5 araw na po ako ngayon. Kumusta po si Angelo? Malakas naman po, pinalabas na nga kami ng doktor yung pilit ko nga lang inaayos. Hindi naman maayos-ayos. Kaya ho kaya ngayon? Kasi kung hintayin ko na ho kayo. Inano ko nga dun Iwan ko kung maayos nila. Kasi Pero, matagal pa pala proseso dyan. Nung una kasi nung nagpa-admit ako dyan ka Angelo, 3 araw po ako bago nakalabas. Pero pinalabas na kami ng doktor. Pero matagal po kami nakalabas. Pero sa tingin niyo bukas makakalabas na po kayo? Hindi ko po alam hanggat hindi ko po hawak yung na yun. Hanggat hindi ko pa hawak yung papel sa billing. Bali kailan po ni Angelo? Ni Kevin? Hindi pa nga alam po kasi dito kukunin yung death certificate ng patay. Bago po kasi makuha yung death certificate, yung makakalabas na ako. Yeah. Na yung kasi temporary lang kasi yung bill pinakita ko dahil patay na yung bata. Kaya nailabas yung bata. So ipapatong na lang po si Kevin kay Kuya Joshua. Opo. Hindi rin po ako makadalaw doon kay Kevin. Hindi ko man nagawa yung naglaan ako ng isang buong araw o isang... Masaya pa naman yung birthday. Yung pagsubo ko ng cake, gustong-gusto ko niya yung cake, Hirap. Kaya sabi ko sana kung anak, palakas ka na kasi ayaw ko ng ganyang buhay. Isipin na lang ho natin, hindi na ho siya nahirapan. Para hindi ho masyadong masakit. Tsaka kasama na po sila ni God. Pero masakit pa rin kasi kailan lang namatay si Joshua. Sumunod naman din siya.
kasi kabata pa yung 15 pa lang. Natala si Diyos. Mag-18 na yun. Lahat na po tayo doon papunta kasi lang napakabata ko kasi nila. Mas unti-unti sa akin kinukuha. Kasi Angelo na naman. Kaya bigay niyo na po yung pinaka-best niyo kay Angelo. Sabi ko nga sa kanya, hindi nakakuha ako anak, sa'yo, dyan na lang ako. Hindi talaga na lang ako. Naglalambing po kasi siya ngayon eh. Nung hindi pa namatay yung kapatid niya, hindi po siya malambing. Sabi, natutulog lang po siya na mag-isa ngayon. Masubuan mo ako, makakamutin mo yung likod ko. Lahat po, inaano niya sa akin. Na hindi po sila ganun dati, no? Opo, hindi po siya ganun. Lalo na yung kay Kuya Kevin. Opo. First time po talaga yan. Gusto ko Pinalagaan ko naman po siya, kaso lang hindi talaga yung siyempre po may ginagawa ako. Hindi po yung nagsabi siya na I love you. Hindi, basta sabi lang niya, mahal na mahal kita, sabi niya ganun. Ilang beses po yun? Yung binidyo ko po sa kanya, pangalawa na yan. Nung una, hindi ko na-bidyon kasi hindi ko na makalaan siya mawawala na sa akin. Paano ko eh. Kumakanta lang siya ng ganun eh. Anong nakikita niyo sa mukha nila? Takot? O Ano na po, ano na talaga siya. natatakot po ba sila ng panahon na yun? O nakikita niyo lumalaban sila? Lumalaban talaga po sila kasi ang salita niya sa akin, mama, itubo mo na ako. Opo, hindi ko naman kasi baka lalo lang mahirapan siya. Kasi nung yung doktor, ano na siya, maatamlay niya. May mga picture nga po siya sa akin. Hindi nga po talaga siya dumaing. Hirap lang siya talaga huminga. Pangatlo na. Talagang tsaka alam ko na po na bibigay na yung anak ko kasi natay na po siya sa hirap. Kahit anong gawin ng doktor, di na siya mabuhay. Kahit ganun yung anak ko, kahit mahihirapan ako sa anak ko, mabuhay lang sana eh. Kaso lang hindi na pala. Pero okay po si Angelo? Okay na naman po siya. Pinalabas na po ng doktor eh. Okay. Paano po? Pupunta po ako doon na kami lang. Hindi po kayo kasama. Okay lang po. Mas nalaw niya na po yung anak ko. Kasi hindi ko pa nakikita yung dapat na araw na. Kaya sabi ko nung nurse, dapat na araw na nga ako, hindi ko pa ako nakikita. Kasi ayaw akong malabasin eh. Ang sagot nila, kasi ayusin mo nanay para malabas na kayo. Hindi rin din naman o kasi mali nila yun. Opo. May nasa inyo kasi yung palakasin niyo po yung loob niyo. Nandiyan po yung ating Diyos. Opo, alam po naman po kasi. Sa lang po, isuko niyo lahat sa Kanya. Kaya sabi niya sa akin, naman, mama, huwag kang makakahirap kasi kawawa ka na. Kasi alam ko ikaw kasi mama, di ka mapakali. Ano pinagagawa mo? Ganun po sinasabi niya, kawawa ka na. Sabi niya sa akin. Pero hindi ko naman siya, basta kusa lang po siya nagsasalita ng ganun. Mama, huwag ka nang umiyak mama kasi lalaban ako, sabi niya sa akin. Lalaban ako. Sabi ko, anak ko tayo, mag-pray ka na lang para palakasin ka ako. Para magsama pa tayo habang mga matagal. Lumalaban nga ako, mama. Paano gagawin kung kukunin ako ng Panginoon? Yun sabi sa akin nung pagdala namin dito nung araw na nung 26. Hindi talaga yung anak ko. Talagang lumalaban siya. Hindi siya dog na
iyak ang iyak kahit na may masakit sa kanya. Hindi po siya talaga umiiyak. Tahimik lang talaga siya. May gusto ko kayong sabihin, hindi niyo nasabi sa kay Kuya Kevin. Hindi, nasabi ko naman sa kanya. Ano po sabi ko niyo? sa kanya, anak, mahal na mahal kita, anak ko. Sabi ko sa kanya, kahit ano. Kaya siguro nagsalita siya ng gano'n. Okay. Yung mukha po ba niya nung nagpaalam na sa inyo? Pakita ko po sa'yo yung video ito. Na ano ko po, na video ko siya. Ano na siya talaga, malamlam na. Ito po siya, oh. Nasaan po? Ito. Ano na po siya, oh. Nandun po kasi sa taas. Ano po? Kagwapo po niya dyan, no? Yung binidyohan niyo na nandun sa taas. Opo, binidyohan ko po yan. 2 araw na siguro. Patingin niyo po. Ano siya? Kita ko ya? Okay. Hindi ko po alam kung kanino po ako mag-iwan ng pera, kay tatay ba o sa inyo. Kasi Doon na lang po. may picture po ba siya nung nakahiga siya dyan? Hindi po. Yung nakaano po siya dyan. Yung bagong dating ko siguro to, no? O... Hindi na po, ano na yan. Hirap na po siya. Tahimik po kasi siya dyan. Ano lang po, basta isuko niyo lahat sa ating Diyos na yan. Sabi po sa amin ni tatay, tumawag sa amin si tatay, nalulukarit na daw po kayo. Ba't niyo nasabi yun? Ano po ba nararamdaman niyo? Sige po, ilabas niyo lahat yung galit o yung ano. Hindi ko lang siguro naintindihan yung kalagayan ng asawa ko, kaya ako nagkaganyan. Kasi dati po kasi siya masipag ngayon. Kaya po siguro nagkaganyan ito ako. Kasi hindi ko po naintindihan yung kasi hindi po siya kasi nakapagtrabaho ngayon. Akala ko hindi ko lang naintindihan yung niya, naramdaman niya. Pero sa bait po, mabait po siya kasi yung anak ko hindi naman niya anak yung talaga, inaalagaan naman din niya. Pero parang may mali din po ako sa ano. Kasi parang hindi ko naintindihan yung kalagayan niya. Bato niya nasabing parang naluluka rito kayo. Kasi gusto niya papuntahin mo kami sa inyo. Talon sana ako sa building eh. Yun po yung sabi niyo sa kanya. Kaya ho pala parang gusto niya makabalik kami dito. Tapos tumatawag naman ho kami sa inyo. Anong nangyari ba nun, Kuya August? Sinagot niya ako tapos Parang wala sumasagot no? parang Ba't di ko kayo, alam niyo ba yun yung pagtawag ni Kuya August? tapos naging cannot minutes na. Gusto kong malaman, ba't gusto niyo tumalon sa building? Kasi ang anak ko, unti-unti kasi nawawala eh. Tanggap ko na sana ganito hirap ko eh. Kaso yung anak ko nawawala unti-unti eh. Kahit sabi ko nga sa Panginoon, kahit hirapan mo ako, hindi ako susuko. Basta wala yung anak ko lang, wag lang mawala. Si Jude po, kamamatay lang po niya eh. Tapos si Kevin, wala pang 1 taon. Si Kuya Joshua, namatay na naman agad, wala pang December. Siyempre po, masakit din sa akin.
Ibig sabihin, napapatanong mo kayo sa ating Diyos nung isang araw. Opo. Sabi ko sa Panginoon, bakit po ganun na lang yung pagsubok mo sa akin? Kasi wala naman akong ginawang masama. Pagkaala naman yung mga tumutulong naman din po ako sa kapwa ko. Bakit ginaganito niyo ako? Nagtatanong po ako sa kanya. Ano po, pagka may nanghingi naman sa akin, nagbibigay naman po ako sa kanila. Di naman po ako maramot. Ba't ginaganito ako? Ganun po tanong ko sa sarili ko. Sa mga bago lang po makakapanood tong update na to kay nanay, meron po kasi silang tinatawag na sakit pagka umaabot to ng... Pero si Joshua, 18 po. 18, napaka-bless niya kasi yung kapatid po ni Nanay Perla na basta lalaki po sa kanila nagkakaganon. Yung kapatid umabot lang pong 13. Kaya si Joshua, napaka-bless niya, nabot po niya yung 18. Yung yan, si Kuya Kevin ang nakakalungkot lang, inabot lang ng 16. 16 po siya nung nag-birthday, 15 po. Ayaw nga pala, 15 lang pala. Nay? Laban lang? Malaban naman po ako. Ginaganito naman din ako. Ano po yung pumigil sa inyo doon sa pagtalon niyo? Gusto niyo tumalon sa building pala? Na parang may sa akin sa utak ko na huwag mong gawin niya kasi may mga anak ka pa. Talaga, pa si Angelo. So, kasi po, hindi ko pa makikita yan. 4 na araw na po yun kasi hindi ko pa na. Tapos nung umuwi, wala naman din kasama. Naintindihan ko po. Tapos nung Mosamburgi, ala din. Ibig sabihin, nung inuwi ho dyan, Wala pang kasama yun. siya lang. Opo. Mag-isa lang pala. Opo. Tapos sa Mosamburgi, hindi pa. Wala pong kasama. Pasensya na po. Wala po kami sa Hindi, alam ko na po yung nyo. Naintindihan ko naman po kasi may pamilya naman yung tatay nung bakit hindi nila sinasamahan. Yung mga kapatid niyo po, alam na nila. Hindi ko po dahil kung gusto yun hindi sasamahan sana niya ako. Parang aladin. Kaya nga sabi ko, kung kung sila nagkaganyan, baka lumipad na ako sa kanya. Kasi yung kapatid ko kasi yun iba. Ewan ko sa kanya, bahala siya. Basta ako panganak ko, alagaan ko. Baka hindi ho natin alam kailan pa kayo makakauwi. Hindi, makakauwi na ko ako. Hawakan niyo po ito. Wag na po. Sige na po. Wag na. Sige na. Itabi niyo dyan. Kasi hindi natin alam kung ano. Pupunta rin po ako ngayon doon. Wala talaga daw silang yun. Pero may tumulong naman po sa atin si si Kap Milvin. Sinagot na yung serbisyo. Tapos ang babayaran lang po yung 4,000 lang daw yung pagkuha ng patay dito. Tapos ewan ko po yung may nagbataris din kay dun sa cemetery. Ewan ko po kung nakakuha sila. Inano po. Tapos yung materialist, sinagot po ni Pari Ramon. Yung siyempre pagagawa dun sa nicho ni Evan. Binigay lang po sa kanya ng pare namin. Hindi po, wag na lang ako alam. Ano po, mag-ano po kayo? Kung kaya kayo ng masustansyang pagkapanik niyo, bili ko kayo Nagtataka lang po ako kasi yung puso ko parang kumikirot. Tapos tumutungo sa sikmura ko. Basta po, hinga po kayo malalim, inhale, tapos exhale. Opo. No? Pagka Laging ganun. nahihilo po ako, umuupo na lang po Tapos ako. pagka ganun, ginawa nyo yung 5 o 10 beses, basta lagi nyo iisipin si God. No?
Hindi naman po ako nag-ano sa kanya. Hindi naman ako nagkalimot din sa kanya. Minsan po kasi nagtatanong din ako sa kanya. Saan po kayo dadaan? Dito? Hindi po kami pinapadaan doon. Saan po? Sige po. Ingat po kayo ha. Sige po. Pupunta na lang po kayo. Pupunta po ako ngayon doon. Ingat po.